Magandang umaga po. Ako po hindi manunod pa dito sa ano. Actually, ito po inihanda ko para ako po kung nanalo baka sakaling maging congressman. Kaya ako po maaga pa naghanda na ng aking susukutin. Anyway, ano ba yan? Okay. Okay na. Ang sabi po ng aking apo sa likodan, noong kumakanta po yung mga kalalakihan, ang sabi niya, Lolo, bakit wala ka doon? Ang sabi ko naman ay ako'y nakipag-trade. Huwag niyo lamang akong pakantahin, ay kahit tayo ay magsermonan dito ng 3 araw, ay pupwede. Huwag niyo lang akong pakantahin talaga. At yan ay hindi ko talaga forte. Ano po? At ngayon pong umaga, ako po ay nagaganap dahil ako po ang inyong tagapagsalita. Pero, hindi ako magsisermon. Bakit? Simula po nung Enero hanggang last week, wala na kayong inabot kundi puro sermon. Kung kayo po ay nasa bahay ninyo, sigurado pong kayo po ay medyo sasabihin nyo ay wala nang ginawa yung nanay ko kundi mag-sermon ng mag-sermon. Kaya ngayong umaga, hindi po sermon ang aking inihanda. Ang akin pong inihanda para sa inyo, sa atin pong ika-26 na anibersaryo ng Iglesia, ay reflections of what the Lord has done to us and for us. Ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin sa looban ng 26 na taon? Isang mapagpalang umaga po sa lahat, sa ating lahat. Ngayong araw ay hindi basta ordinaryong araw ng pagsamba, sapagkat atin pong ipinagdiriwang ang ika-26 na anibersaryo ng ating iglesia. 26 na taon ng biyaya, habag, pagtutuwid, at katapatan ng Diyos. At bagamat sinabi sa akin nang magbigay ako ng sermon ngayon, ang totoo ay hindi ito isang sermon sa karaniwang anyo. Ito ay isang patutuon ng kabutihan ng Diyos. Ang pagbabalik tanaw sa kanyang mga gawa at isang paalala na siya ay nananatiling tapat kahapon, ngayon, at magpakailanman. Nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa tuwing kayo'y aking naaalala. Sa lahat ng aking panalangin para sa inyong lahat, lagi akong nananalangin na may kagalakan dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo mula po noong una hanggang sa ngayon. Ito po ang binasa kanina at sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Uulitin ko po, nagpapasalamat ako sa aking Diyos, sabi ni Apostol Pablo, sa tuwing kayo'y aking naaalala sa lahat ng aking mga panalangin para sa inyong lahat. Lagi akong nananalangin na may kagalakan dahil sa inyong pakikibahagi sa Ebanghelyo mula pa noong unang araw hanggang ngayon. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Tiwala ako sa bagay nito na ang mabuting gawa na pinasimulan ng Diyos sa inyo ay kayang lubusin hanggang sa araw ng Panginoon. Mga kapatid, ito ang puso ko para sa inyo ngayon. Ang katapatan ng Diyos, kung ating iisipin, marami na pong dumaan sa iglesyang ito. Iba't ibang mukha, iba't ibang kwento, iba't ibang laban, may mga dumadaan lang. Okay, may dumadaan lang, meron pong mga nananatili. Ang iba sa inyo ay dito na ipinanganak. Dito na lumaki at dito na rin naglilingkod. At sa inyo, mga magulang, ito ay isang biyayang hindi matutumbasan
ang makita ang inyong mga anak na lumalakad sa pananampalataya. At sa paglipas ng panahon, maraming mga pangyayari ang hindi ko rin nabalitaan. At siguro, mabuti na yon. Sabi nga nila, what you do not know won't hurt you. So wag mo nang alamin kung ano yung nangyari nakalipas. Okay. Ngunit ang sigurado ko, hindi kailanman nagpabaya ang Diyos. Ang kanyang kamay ay laging nariyan. Gumagabay, nagtutuwid, nagpapalakas. Kung narito ka ngayon at talagang narito, buong pananampalataya, isa na po itong patotoo sa kabutihan ng Diyos sa buhay nyo. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayo rito. Ang ating pagtitipon ay hindi bunga ng galing ng tao, kundi biyaya ng Diyos. Tayo po ay may matibay na pundasyon. Ang mundong ito ay maraming alok na seguridad o insurance, protection, plano. Ngunit ang iglesyang ito ay may assurance. Isang katiyakan ng ating kumpanya ay pag-aari ng Diyos. Okay. Siya ang tagapagtatag, siya ang tagapagpatuloy, at siya rin ang tagapagtapos ng lahat ng bagay. At kung babalikan natin ang mga unang iglesia sa Bagong Tipan, kapansin-pansin, hindi malalaki ang kanilang pagtitipon. Hindi marangya ang kanilang lugar. Ngunit puno ang kanilang puso ng pagmamalasakitan, pananalangin at paninindigan sa katotohanan. Tayo rin po ay ganito. Hindi kailangang maging grande ang lahat. Ang mahalaga, naroroon ang tunay na pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, wala na po akong mahaba pang sasabihin, kundi tayo po ay mga taong pinagpala. Ulitin ko po, wala na akong mahaba pang sasabihin, maliban sa sasabihin ko'y tayo dito sa ating iglesia, tayo ay taong pinagpala. Tayo ay isinama ng Diyos sa kanyang pamilya, tinawag tayo, pinatawad tayo, binigyan tayo ng panibagong buhay, at patuloy tayong ginagabayan ng kanyang Espiritu Santo. Sa ating anibersaryo ngayon, balikan natin hindi lamang ang mga programa, kundi ang ating pananalangin. Alalahanin natin kung paano dininig ng Diyos ang bawat daing, pinalakas ang bawat nanghihina, at pinananatili ang ating iglesia sa gitna ng lahat ng pagsubok. Mga kapatid, ituloy natin ang sinimulan sapagkat ang Diyos ang nagpasimula ng mabuting gawa sa atin, siya rin ang magtatapos nito. Sa Kanya, ang lahat ng kapurihan, karangalan, at pasasalamat ngayon po at magpakailanman. Maraming salamat po.